Mga kapatid, mayroon akong napanood na isang ibanghilista na habang nanonood ako sa kanya nangaral, hindi ko mapigilan na tumulo yung luha ko dahil sa kanyang pagpangaral ng salita ng Diyos. Habang nangaral siya ng salita ng Diyos, pinapatigil siya sa kanyang pangaral, naranasan pa niyang sapakin ng mga lasing, sobrang daming pinagdaanan niya. Pero wala siyang takot na ipangaral ang salita ng Diyos sapagkat yun ang nais ng puso niya, na ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya ganun na lamang yung pagpursige ng mga manampalataya ni Kristo na ipangaral ang salita ng Diyos para hindi sila magsisisi balang araw pag dumating na ang takdang panahon ng paghukom ng ating Panginoon. Kaya umiiyak talaga ang puso ko sa mga taong ayaw maniwala sa Diyos, ayaw kilalanin ang ating Panginoon na siya ang makapangyarihan sa langit at lupa at siya ang makapagligtas lamang sa ating balang araw pagdating ng takdang panahon ng paghuhukom. Nakakalungkot po isipin na ganun ang sinapit ng ating mga kapatid na nangaral ng salita ng Diyos. Taos puso tayong nangaral ng salita ng Diyos, pero sa kanila banjing-banjing lang, binabaliwala lang nila ang salita ng Diyos. Pero ganun na lang sa ating buhay, sa mga sarili natin, kahit hindi nga tayo ganun kagaling sa pag-share ng Word of God, pero pinipilit natin na makashare tayo ng salita ng Diyos sa kanila. Hindi nila alam kung anong mga pinagdadaanan natin sa buhay, pero mayroon pa rin tayong panahon para ipangaral sa kanila ang salita ng Diyos. Kasi nais ng Diyos na tayong lahat sana ay maligtas. Gusto sana ng Diyos na hindi tayo mapupunta sa impyerno. Gusto ng Diyos na makasama tayo sa kanyang kaharian. Kaso ang tao gusto talaga pumunta sa impyerno. Gusto talaga nila doon sa mga layaw ng sanlibutan, sa mga makasanlibutang gawa. Kaya mga kapatid, sa lahat ng mga nag-aalipusta sa mga anak ng Diyos, sa mga mangaral ng salita ng Diyos, balang araw magsisisi kayo sa mga ginagawa nyo. At sana bago maging huli ang lahat, ma-realize ninyo at lumapit kayo sa ating Panginoon. Mga kapatid, di natin alam ang mga ibanghilista na yan, ang mga nangaral ng salita ng Diyos na yan. Di natin alam kung anong sitwasyon ng kanilang pamilya. Iniwanan nila ang kanilang mga pamilya para may pangaral ang salita ng Diyos, para magkaroon ng kaligtasan yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Pero anong ginagawa nila? Wala silang pakialam, inaalipusta nila, pinagtatawanan nila, di nila ginagalang ang salita ng Diyos. Alam mo kapatid, hindi yung tao na nangaral ng salita ng Diyos yung inaalipusta mo. Ang totoo, si Lord yung inaalipusta nyo, hindi siya. Instrumento lamang siya na ginamit ng Panginoon na mangaral ng salita ng Diyos. Pero yung inaalipusta nyo siya, hindi siya yon, kundi ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapatid, magbago ka na, huwag mo nang gawin yan sa mga manampalataya ni Kristo, sa mga nagsishare ng Word of God. Kasi balang araw, yung lahat na ginawa mo sa taong yan, sa anak ng Diyos na yan, sa manampalataya na yan, sa naghayo na yan, mananagot ka sa ating Panginoon. Lahat ng ginawa mo sa tao ay ipagsusulit mo sa Panginoon yan. Kung inalipusta mo yan, pinagtatawanan mo kung anong ginawa mo sa Kanya, balang araw, pagbabayaran mo yan sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung nakarinig kayo ngayon ng salita ng Diyos, huwag nang magpaligoy-ligoy pa, lumapit na kayo sa ating Panginoon. Maglingkod na kayo sa ating Panginoon para makamtan mo ang buhay na walang hanggan balang araw pagdating ng ating Panginoon. God bless.